Ilang sandali pa ay narinig na niya ang malakas na tawa ng kapatid papalapit. Naiiling na lamang siya dahil sa tawa pa lang nito ay nagtataka na siya kung bakit ito naging abogado. Masyadong nakakaskandalo. "What's up, ganda?" Bati nito at umakbay sa kanya. Sinamaan niya ito ng tingin dahil naiirita siya sa ngisi nito. Casual lamang ang pakikitungo niya rito pati sa amang, ngunit na-appreciate niya ang effort ng mga ito na nais mapalapit sa kanya. "Wala si 4. Anya. Sinadya talaga naming wala dito ang asawa mo dahil gusto ka naming masolo. Abay, dinaig pa nun ang tuko kapag magkasama kayo." Pinatay niya ang gripo at itinabi ang hose na ginamit sa pagdidilig bago siya naglakad papasok sa kabahayan. Tumango siya na makita ang ama na nakaupo sa couch. Ngumiti ito at gumanti din ang tango. Tumuloy siya sa kusina upang magtimpla ng pwedeng mainom ng mga bisita at gumawa na rin siya ng sandwich. "Kaya siguro ako hindi magawang patawarin ang kapatid mo. Dahil sa'yo, katakwil-takwil ka." Danig niyang tugon ng kanyang ama sa kapatid habang papabalik siya sa sala. "Ako na naman, nakita mo eh. Hindi tayo pinapatawad kasi ang seryoso mo. Para kang hindi humihingi ng tawad yan eh. Dapat kasi, lakhan mo ang ngiti mo, yung hindi lalabas na plastic." Nakasimangot na sagot naman ni Calvin na parang kaibigan lang ang kausap. Hindi niya alam kung sino may sapak sa dalawa dahil parang aso't pusa kung magbangayan at walang pinipiling lugar. Hindi niya namalayang napapangiti na siya dahil sa takbo ng usapan ng dalawa. "Sana patawarin na tayo. Namimiss na ako ng mga babies ko sa bar. Halos isang buwan na akong hindi nakaka-unwind. Sabi ko naman kasi sa'yo, kaya mo na itong mag-isa eh." Nito. Nakapatong ang mga paa nito sa center table habang ang ama ay kunot noong nakahalukip-kip at matalim ang tingin dito. "Magkatulo ka sanang animal kang bata ka." Asik ng matanda. Napahagikik siya dahil sa sagot nito. Napatingin ang dalawa sa kanya at tila nakakita ng multo dahil sabay na nanlaki ang mga mata. Nagpatuloy siya sa paglalakad at inilapag ang dalang tray sa mesa. "Mag-ama ba talaga kayo? Para kayo magkaibigang hindi tanggap ang isa't isa eh." Natatawang komento niya. "Magmerienda muna kayo." Umupo siya sa bakanteng couch at humarap sa mga ito. Nasa kanya pa rin ang tingin ng mga ito at tila hindi makapaniwala. "Nakangiti ka?" they asked in unison. Tumango siya at tumawa. Hindi niya rin alam kung bakit siya tumatawa. Sobrang gaan lang talaga ng kanyang pakiramdam. Hindi niya masisisi ang mga ito kung bakit tila nakakita ng maligno dahil sa pagtawa niya. Ito ang unang beses na nakitungo siya sa mga ito na magaan ang pakiramdam at hindi sa lubong ang mga kilay. Madalas ay ang asawa ang kausap ng mga ito at siya'y magsasalita lang kapag tinatanong. Isang tanong, isang sagot. "Ang ganda mo pala kapag masaya ka." Naging tugon ni Calvin. "Kapatid nga kita at hindi nakapagtatakang parang asong ulol kung habulin ka ni 4. Mas ulol ka kaysa kay 4. Sabat ng ama. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. Kita niya ang panunubig ng mga mata nito. "Anak." Sambit nito at bigla na lamang napahagulhol. Dala ng katandaan. Kantsaw ni Calvin ngunit hindi rin naitago ang pangingilid na luhas sa mga mata nito. Nabura ang kanyang ngiti at kumirot ang kanyang dibdib dahil sa tanawin na nasa kanyang harapan. Ilang beses niyang nakitang umiyak ito sa kanyang harapan dahil sa paghingi ng tawad ngunit ngayon lamang siya naapektuhan ng ganito. Parang pinipiga ang puso niya dahil sa mga luhang dumadaloy sa mukha nito. "I'm sorry." Nasambit niya. Napatingin ang mga ito sa kanya. Napabuntong hininga siya at muli binalik ang mga ngiti sa labi. "I'm sorry kasi naging matigas ako. Patawa dahil nagtanim ako ng galit sa inyo na hindi naman dapat. Siguro naghanap lang ako ng sisisihin sa kamalasang naranasan namin noon. Nick-hit." Panimula niya. Tulad ng inaasahan ay hindi niya nabakasan ang kalituhan at kaguluhan ng mga mukha ng ama't kapatid nang banggitin niya ang pangalan ng kakambal. Inaasahan na niyang may alam ang mga ito tungkol sa katauhan nila dahil napansin niyang sobrang magkalapit na ang kanyang ama at kanyang asawa, ganoon din si Calvin. Kung titingnan ay mas close pa nga ito sa dalawa kaysa sa kanya na tunay na anak, kaya hindi malabong sabihin nito ang katotohanan. Ilang ulit na umiling ang senyor. No. Dapat naman talaga akong sisihin dahil naging pabaya akong ama." Umiiyak na tugon nito. "Siguro nangyari ang lahat dahil yun talaga ang dapat. Para na rin matuto kami. Ako at si Kate. Kung hindi rin dahil doon, ay hindi ko makikilala si Fort at hindi ako magiging ako kung sino ako ngayon."
Na-realize kong totoo nga lahat ng bagay sa mundo ay may dahilan kung bakit nangyayari. Magaan man o mabigat. Napatingin siya sa kapatid. Patawarin niyo ako kasi mas pinili ko sundin ang alam kong tama para sa amin dalawa. Nasanay akong ang kakambal ko, ang kinukuhanan ko ng lakas at nakabasa sa kanyang kaligtasan at kaligayahan ang mga nagiging desisyon ko sa buhay. Pasensya na dahil naging makasarili ako sa mga naging desisyon ko. Pero kung uulitin ko ang mga pangyayari ay yun at yun pa rin ang gagawin ko. Hindi ako magdadalawang isip na sakripisyong kaligayahan ko para sa ikasasaya na Kate. Siya lang ang meron ako sa mga panahong hindi ko kaya sana'y maintindihan niyo. Ano ko patawad? Patawad. Paulit-ulit na bulong ng senyora. Umiling siya, tumitig sa luha ang mga mata ng ama. Ako po ang dapat na humingi ng tawa dahil sa pagiging matigas ko. Pinatatag ako ng mga naging paghihirap namin noon. Nabuhay ako sa mundong kahinaan na magkaroon ng emosyon at ang pagiging mahina ay tanda ng pagkatalo sa masalamuot kong mundo. Salamat at hindi kayo napagod na hanapin ako o sino man sa amin ni Kate. Malaking bagay na iyon sa akin. Mariin niyang kinagat ang mga labi dahil sa pinipigil na emosyon. Tumayo siya at lumapit sa senyor. Sinapon niya ang mukha nito at pinunasan ng mga luha bago ibinalik ang ngiti sa mga mata. Matagal ko na kayong pinag-aralang patawarin dahil pagod na rin ako mabuhay na puno ng galit. Tumingin siya sa kanyang kapatid. Naging mahirap pero sa paglipas ng panahon ay unti-unti ko na rin natutunan. Gusto kong ang panahon ng kusa magparamdam sa akin ng kapatawaran at ngayong wala na ako ni konting tampo ay pinapatawad ko na kayo. Dahil sa mga katagang binitawan ay mahigpit siyang niyakap ng ama at mas lalo lumakas ang paghagulhol nito. Dahil sa yakap nito ay tila lahat ng tinik sa kanyang dibdib na matagal na niyang inilaan at inalagaan ay naglaho na parang bula. Ngayon napatunayan niyang kapatawaran ang susi upang makamit ang tunay na kaligayahan. Mahirap pa magpatawad lalo kung halos buong buhay mo'y nararanasan mong hindi maampat, nahihirap na pumuno ng puot at galit sa sistema mo. Ngunit kung hahayaan mo ang oras at panahon na magdikta upang hilumin ang sakit at sugat na dulot ng nakaraan, ay matututo ka magpatawad. Maraming salamat, anak. Maraming salamat. Bakas ang labis na tuwa sa tinig ng ama. Ako nga po ang dapat na magpasalamat dahil hindi kayo sumuko sa akin. Anya at gumanti ng yakap dito. Anak ko. Hinalikan nito ang kanyang noo. Langya ka talaga, ganda. Ikaw lang palagi nakakapagpayak sa akin. Dinig niyang tugon ni Calvin at ilang sandali pa sumalo na ito sa kanilang yakapan. Ikinulong sila nito sa braso nito para sa mahigpit na yakap. Ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa kaginhawaan ng taong nagkasala sa iyo, kundi para na rin sa kapayapaan ng iyong sarili. Dahil kung magtatanim ka ng galit, ay nagpapatunay lamang na nagtagumpay ang mga taong gustong sumira sa iyo na siraan ka. If you can't love your enemy, at least forgive them for your own peace of mind. Babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko. Pangako, hindi ko nahayaang mapahama kayo ng kapatid mo. Bulong sa kanya ng ama. Tumango siya at maring pumikit. Gusto niyang namnamin ang kapayapaan ng kanyang kalooban. Sa dami ng kanyang mga naranasan ay ngayon lamang niya masasabing totoong malaya na siya sa galit at puot. Hindi nabibili ng pera at nakokontrol ng kapangyarihan ng pagkakaroon ng kapayapaan sa isip at damdamin. Kaya ngayong damanan niya iyon ay ayaw na niyang umalis. Akong bahala kay Kate. Kakausapin ko. Ani Calvin na humulay na sa kanila at nagpupunas na ng luha. Ilang ulit itong suminghot at napailing-iling na ikinangiti niya. Napakaisip bata. Naagaw ang atensyon niya dahil sa pamilyar na boses. Nakita niya nakatuon si Calvin sa may pintuan kaya nilungan niya ito at nakita niya ang asawa na nakatayo sa bukana ng pintuan. Nakasamangot ito at hindi maipinta ang muka. Nais niya sanang agawin ang atensyon ni Cuatro nang mapansin niyang hindi ito nakatingin sa kanya, kundi sa braso ng amang nakayaka pa rin sa kanya. Tom, pati ba naman sa daddy pagsasalosan? Natatawang kantsaw ng kapatid. Malalaki ang hakbang na lumapit sa kanila ito at nang nasa harap na ng kanyang ama ay mas lalong sumimangot na parang bata. Dad, ako naman. Asawa ko yan.
Nahiling na tumawa ang senyor. Of course, she's all yours. Anito. Tapos kilay na tumingin siya rito. Bakit ang aga mo na namang umuwi? Napapakamot sa batok na nagliwas sa tunang tingin. Inaantok ako eh. Sana'y kang palaging umuwi na maaga. Pinababayaan mo ng trabaho mo. Anya bago tumayo ngunit hindi niya inaasahan ang biglang pagkahilo. Nasapon niya ang noo habang mariing nakapikit. Wife! Anak! Cassie! Sigawan na lang ng mga taong nasa kanyang paligid ang kanyang narinig bago tuluyang nawala ng malay. Samantalang si Cuatro ay halos takasan ng dugo sa buong katawan nang makita ang nangyari sa asawa. Naging blanko ang kanyang utak dahil sa pagkabigla. Hindi niya alam ang gagawin lalo't na puno ng hindi magagandang imahe ang kanyang isipan. Shit! Buhatin mo! Kukunin ko ang kotse! Ani Calvin bago kumaripas ng takbo papalabas. Buksan niyo ang gate! Sigaw nito na umabot sa loob ng kabahayan. Sa sobrang pagkataranta ay hindi na alam ni Cuatro kung paano sila nakarating sa ospital. Namalaya na lamang niya ang sarili na nakaupo sa waiting area kung saan sila pinahintay ng mga nurse na tumulak ng stretcher na kinahihigaan ni Cassie nang maisugod nila ito. Tulala siya at nanginginig ang mga kamay dahil sa takot. Hindi mawala-wala sa kanyang isipan ang namumutla at matamlay na mukha ng asawa bago ito mawala ng malay. Magiging ayos din siya. Danig niyang tugon ng bianan at hinagod nito ang kanyang likod upang kumalma. Naikuyom niya ang mga kamao. Paano ko matulad siya kay Laika? Paano kung may sakit siya na hindi lang sinasabi sa atin? Paano kung... Napasabunod siya sa kanyang buhok at hindi napigilan ang mga luha. Takot siya sa ospital dahil sa mga karanasang natamo nila noong ng pamilya. Kaya labis na labis ang takot niya ngayong nandito ang asawa. Sari-saring negatibong ideya ang naglalaro sa kanyang isipan na mas lalong nagpapahina sa kanyang loob. Huwag kang mag-isip ng kahit na ano. Magiging maayos din siya. Siguro'y napagod lang. Ani Calvin ngunit ramdam niya rin ang takot nito. Ganon din ang ama na tahimik lang sa kanyang tabi. Sana ayos lang siya dahil hindi ko kakayanin. Anya. Maring niyang ipinikit ang mga mata at isinandal ang ulo sa pader habang pinapakalma ang sarili. Malakas na malakas ang pintig ng kanyang puso dahil sa takot. Hindi siya mapakali. Kasama ng pasyente? Agad siyang napatayo nang makita ang doktor na nag-check sa asawa. Lumabas ito sa pinagdalhan kay Cassie. Ako, ang asawa. Anya at inilang hakbang ang kinatatayuan nito. How is she? Napapalunok na tanong niya. Ngumito ito tumingin sa kanya. She's fine now, but I suggest you to relay her to an OB-GYN for proper check-up. Anito. Nalak ang kanyang mga mata dahil sa narinig. OB-GYN? Yes. Your wife is pregnant. Congratulations. Anito. Tila siya nabato sa kinatatayuan at halos sumabog ang kanyang dibdib dahil sa sobrang lakas ng pintig nito. Ang panginginig ng kanyang kalamnan dahil sa takot ay unti-unting nawala, kasabay ng pagkawala ng kanyang malay. Imbes na palakasin ka, siya pa yung hinimatay. Naku naman, mabuti na lang talaga nandoon kami kung wala, lagot na. Naiiling na daldal ni Calvin habang nagmamaneho. Samantalang si Cassie ay hindi matigil-tigil sa pagtawa nang nalaman ang naging reaksyon ng asawa matapos nitong malamang buntis siya. Ang totoo'y nabigla din siya nang magising at ibalita sa kanyang nagdadalang tao siya. Hindi niya inaasahan ang pagdating ng blessing sa kanila. She's 1 month pregnant. Hindi niya mapigilan ang pag-iinit ng kanyang pisngi kapag naaalala ang unang gabi nila. Napailing-iling siya habang hinahaplos ang impis na tiyan. Siguro naman, wala na tayong rason para ipagpaliban pa ang wedding. Tugon ni Ford na kanina pa hindi maihiwalay sa kanya. Simula nang pareho silang magising sa ospital. Hindi nito pinapansin ang mga pang-aasar ni Calvin, samantalang ang kanilang ama ay pangiti-ngiti lamang sa tabi nito. Ngunit makikita sa mata nito ang labis na saya. Napatingin siya sa asawa dahil sa sinabi nito. Kanina pa ito tahimik at malalim ang iniisip. Huwag mong sabing ipagpapaliban na naman natin. Wala na namang problema at ayoko isilang mong anak natin na hindi tayo kasal. Seryosong tugon nito. Napatingin siya sa mga kasama nila na parehong nag-iwas ng tingin at bumaling sa ibang direksyon. Napabuntong hininga si Cassie dahil alam niyang kailangan na niyang harapin ang asawa. May dapat pa tayong pag-usapan bago tayo magpakasal. Hindi biro ang kasal, 4. Bakit? Sino ba nagsabing nagbibiroan tayo? Walang nagbibiroan sa relasyon natin. Anito at halatang desidido na sa gustong gawin.
Walang kaso sa kanya ang magiging kasal nila sa simbahan. Actually ay noong 1 linggo pa handa ang lahat para doon. Dahil nga sa pagmamadali ni Fort na maikasal sila. Ngunit pilit siyang nakikiusap dito na ipagpaliban muna kahit ilang linggo lamang. Gusto niyang hintayin ang pagbabalik ng kapatid niya at makausap ito. Sa bahay tayo mag-usap mamaya pagdating natin. Mahinahon niyang tugon na tinawakan ng kamay nito. Dito na tayo mag-usap. Yung makikita nila para masaksihan nilang pagtanggap mo sa akin. Nag-iwas ito ng tingin at pumaling sa daan ngunit hindi nakaligtas sa kanya ang pagbabadya ng mga luha nito. Mariin niyang kinagat ang mga labi at naisin man niya magsalita ay nahihiya siya dito. Alam niyang napakarami na nitong naging sakripisyo sa kanilang relasyon. Samantalang siya ay puro sakit at sama ng loob ang ibinigay dito. Tama nga si Maine at Vince sa mga sinabi ng mga ito. Hindi man niya gustong saktan ito at ang kapatid niya ay may masasaktan talaga sa mga desisyon niya. We're here. Basag ng kanyang kapatid sa katahimikan. Akmang hahawakan niya si Fort upang kausapin ito nang mauna ito lumabas at tuloy-tuloy na pumasok sa kabahayan. Ni hindi ito lumingon o bumati sa mga bantay. Kita niya rin ang pagkuyom ng mga kamao nito. Sundan mo anak. Mag-usap kayo na mabuti. Ang mga ganyang bagay sa pagitan ng mag-asawa ay dapat hindi pinapatagal at pinag-uusapan na mabuti. Payo ng kanyang ama. Huwag na kasi mag-inarte. Kami na bahala kay Kambal. Ani Calvin na umalalay sa kanya sa paglabas ng sasakyan. Hindi ako nag-iinarte. Gusto ko lang makausap si Kate bago ako sumagot sa kanya. Apilan niya. Kung talagang walang mababago sa desisyon mo kapag nakausap mo si Kambal, edi kausapin mo ng asawa mo at pumayag ka na sa kasal. Mabuti nga ikaw pinapakasalan. Hinahabol-habol na lalaking mahal mo. Napakaswerte mo na sa lagay na yun. Uso mga gagong lalaki ngayon at mga babaeng nasasaktan at hindi pinapahalagahan ng mga taong akala nila mahal sila. Samantalang ikaw, napunta ka sa matunong lalaki, nagagawa mo pang mag-inarte. Daldal ng kapatid. Ang dami mo sinabi. Mas madaldal ka pa sa akin. Anya, sinasabi ko lang na dapat nagpapasalamat ka sa kung anong meron ka. Kasi marami na yung babaeng halos ibigay na ang lahat pero hindi pa rin nagiging sapat. Iniiwanan at binabaliwala pa rin at mabuti nga hindi ka naging isa sa kanila. Alam ko naman yun. Alam ko. Hanggang sa makapasok sila sa kabahayan ay walang tigil sa paglitanya ang kanyang kapatid. Napakadaldal nito kaya ngayon masasabi niyang bagay nga dito ang pagiging abogado sa part na iyon. Kausapin mo anak at kami uuwi muna para makapagsulo kayo ng asawa mo. Sambit ng ama na todo alalay din sa kanya. Inihatid siya ng mga ito sa kanyang silid bago tuluyang nangagsipagpaalam. Nang mapag-isay ilang ulit siyang humugot ng lakas ng loob bago pumasok sa silid nila ng asawa. Hindi niya ito nakita sa baba kaya ramdam niyang nasa loob ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at natigilan ng matanaw niya ang mga maletang nasa ibabaw ng kanilang kama. Dali-dali siya lumapit sa mga nandoon at tiningnan ang mga laman, mga damit ni Ford at ilan pang mga gamit. Napatingin siya sa walk-in closet na lumabas ito doon. Dala-dala ang mga suits na ginagamit sa pagpasok nito sa trabaho. Nakasunod lamang ang kanyang tanaw nang ipagsiksikan nito iyon sa isa pang maleta. Ni hindi ito tumingin sa kanya tila siya wala doon kung mag-impake ito. Napalunok siya dahil sa kaba. Umusbong ang takot sa kanyang dibdib nang makita ang seryoso nitong muka. Nadesidido sa pag-alis. Saan ka pupunta? Bakit ka nag-iimpake? Lakas loob niyang tanong. Aalis. Walang buhay nito sagot na hindi man lang tumingin sa kanya. Bakit ka aalis? Nagtagis ang mga bagang nito at kuyom ang mga kamaong nakahawak sa suits. Dahil hindi ko na kayang tagalan ng ganitong sitwasyon. Patuloy ka sa pagtanggi sa kasal na iniaalo ko. Sagot mo na lang ang kulang para ikasal tayo pero napakahirap sa'yo yun. Ayoko makasama sa'yo na hindi tayo kasal sa simbahan. Nito. Lumapit siya dito at tinawakan ng kamao nito. Hinaplos niya yun upang kumalma ito. Pag-usapan natin to. No need. Pag-uusapan natin kung paano ka tatanggi. Ipapamukha mo sa akin na ayaw mong magpakasal. Tao rin naman ako kasi. Nasasaktan ako. Sa bawat pagdadalawang isip mo kapag tinatanong kita tungkol sa kasal natin, nadudurog ako. Dinudurog mo ako ng paulit-ulit. Nito at bigla na lang napaupo sa kama at napaiyak. Samantalang siya yumakap sa likod nito dahil nasasaktan siya. Nasasaktan siyang makita itong nasa ganitong sitwasyon. I'm sorry. I promise, dear Dad, that I will protect you. Namamahalin kita hanggang sa dulo pero ikaw mismo tumatanggi.
Ikaw mismo nagtutulak sa akin palayo. Na hindi mo iniisip na nasasaktan ako. Pinagsusuntok nito ang kama at halos magwala ito. Si Kate. Paano si Kate? Umiiyak na tanong ni Cassie. Paano ang kapatid ko? Masasaktan siya. Nag-aalab ang mga matang tumingin sa kanyang asawa. Hindi siya nakaramdam ng takot dahil alam niyang kahit gaano ito kagalit ay hindi siya nito magagawang saktan. Masasaktan? Masasaktan yung kapatid mo kaya ayaw mo pumayag na magpakasal sa akin? Hindi siya nakaimik sa tanong nito. Yumuko siya habang humihikbi. Tapos ano? Ipapakiusap mo ba na siya na lang ang ihain ko magpakasal? Na siya na lang ang mahalin ko? Ha? Yun na naman ba ang gusto mo? Ang paglaruan ako para hindi masaktan ng kapatid mo? Hindi niya magawang tumingin dito dahil alam niyang nakakahiya ang mga naging desisyon niya. Wala siyang maiharap na mukha dito dahil nahihiya siya sa katotohanan ng wala siyang ibang maisukli sa purong pagmamahal nito sa kanya kundi sakit. Palaging sakit na lang dulot niya sa asawa. Paano naman ako kasi? Paano naman ang pagmamahal ko sa'yo? Hanggang kailan mo ipagpipilitan ng kapatid mo kahit alam mong ikaw ang mahal ko? Nagmamakaawa itong lumuhod sa kanyang harapan na hindi niya inaasahan. Natutop niya ang bibig dahil sa ginawa nito. Ang kaninang nag-aalab na mga matay na puno ng labis na sakit at takot. Tumitig sa kanya ang luhaang mga mata nito. Gusto mong ang kapatid mo ang pakasalan ko? Gusto mong siyang mahalin ko? Sige. Sige, gagawin ko ulit. Pipilitin kong matutunan siyang mahalin kung yun ay kasasaya mo. Ganun kita kamahal. Kayang-kaya kong tiisin ang lahat pero kung yun ay papakausap mo, pinapatay mo ako sa hindi mabilang na pagkakataon. Yumakap ito sa kanyang tuhod at tila batang sumiksik doon habang humihikbi. Kung yun ang ihilingin mo, mamamatay ako. Mamamatay ako sa sakit. Iniangat niya ang mukha nito at mahigpit na niyakap. Parang pinipiga ang puso niya. Napakasakit. Sobrang sakit. Ramdam niya kung gaano kalalim ang sugat na nagawa niya dito dahil sa mga maling desisyon niya. Kitang-kita niya kung ano ang masakit na resulta ng mga desisyong akala niya'y tama. I'm sorry. I'm sorry. Paulit-ulit niyang tugon dahil wala siyang ibang masabi para makabawi. Purong paghingi ng tawad ang gusto niya at wala siyang karapatang mga tuwiran. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Anya. Ang mahigpit niyang yakap ay ginantihan nito ng mas mahigpit pang yakap. Baby, please. Kausapin mo sa mami na wag iiwan sa daddy. Anito sa kanyang tiyan na mas lalo niyang ikinaluha. Hinalikan niya ang noon ng asawa habang patuloy sila sa pag-iyak. Hindi maampat ang sakit na nararamdaman niya para dito. Paano pa kaya ang sakit na dinadala nito sa bawat mali niyang desisyon? Nagangat ito ng tingin sa kanya at nagkasalubong ang kanilang mga tingin. Wala itong sinabi ngunit sapat na ang lungkot na sinisigaw ng mga mata nito para maramdaman niya ang sakit nito. Inilapit niya ang mukha dito at tinalikan nito ng banayad sa mga labi. Huwag mo kong iiwan. Anya. Babawi ako sa lahat ng pagkakamali ko. Babawi ako basta't huwag mo kaming iiwan. Pakiusap niya. Nandoon na naman ang takot na nabubuhay sa loob niya sa isiping iiwan siya nito. Narealize niyang hindi dapat abusuhin ang pagmamahal ng isang tao dahil lamang sa alam mong mahal na mahal ka nito. Dahil tao lang tayo at ang tao'y napapagod kahit gaano ka pa kamahal nito. Dapat pahalagahan ang pagmamahal na ibinibigay sa iyo at hindi dapat i-take for granted. Dapat natin pahalagahan ang tao nagmamahal at mahal natin bago pa man mahuli ang lahat. Sabi nga, hindi napapagod ang puso sa pagmamahal pero napapagod ang isip ng tao sa sakit at pambabaliwala. Madalas sa pag-ibig, ang puso ang sinusunod at pinapakinggan ngunit nasasaktan ng sobra. At minsan naman ay isip upang malaman ang dapat na gawin, hindi man para sa sarili kundi sa mga taong nakapaligid. Pero sa huli, nasasaktan pa rin. Sa totoo lang kapag nagmahal tayo, hindi natin kayang pagsabayin ang dalawa dahil may pagkakataon na hindi magkasundo ang isip at puso, lalo sa usaping pagmamahal. Ika nga, you can't be in love and wise at the same time. Dahil kapag nagmahal ka, kahit ikaw ang pinakamatalinong tao na nabubuhay sa mundo, ay magiging tanga ka sa pag-ibig. Kaya hindi rin dapat manghusga sa desisyong nagagawa ng tao kapag nagmamahal. Dahil minsan, ang tama sa iba ay mali para sa taong umiibig at ang mali ay minsan tama sa kanilang paningin.
Alam ko sobra-sobra ng sakit na naibigay ko sa'yo pero sana hindi pa ako huli para bumawi. Gusto ko itama ang mga pagkakamali ko. Gusto ko ipakita sa yung pagmamahal ko na matagal kong itinago. Gusto kitang mahalin ng malaya. Tugon niya habang nagpupunas ng mga luha ngunit patuloy yun sa pag-agos dahil sa pananahimik ng kausap. Bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. This time ako naman na magmamahal sa'yo. Anya bago tuloy ang napahikbi. Hindi mo kailangan gawin ito dahil naaawa ka sa akin. Ayokong mahalin mo ako dahil ganito ako kapatay na patay sa'yo. Ayokong mahalin mo ako dahil nagigilty ka sa lahat ng sakit na ipinaramdam mo sa akin. Anito. Tumayo ito bago inayos sa sarili. Pilit itong umiti na magkasalubong ang kanilang mga tingin bago bumalik sa pag-aayos ng mga maleta. Pero mahal kita. Hindi mo kailangan sabihin sa akin yan para pagaanin ang loob ko. Hindi mo na ba ako mahal? Hindi niya napigilan tanong. Natigilan ito bago muling nag-ayos. Mahal. Mahal na mahal kita kasi alam mo yan pero minsan, kailangan rin nating tiisin ang nararamdaman natin. Lalo kung wala ng patutunguhan. Isinarado nitong maleta. Sarili ko naman siguro ngayon. Paano ako? Paano anak natin? Buntis ako, baka nakakalimutan mo. Napapadyak siya dahil sa sobrang inis. Hindi ako tatakbo. Papanagutan ko ang anak natin. Lahat na meron ako ibibigay ko so don't worry. Anito? At ibinaba na ang mga gamit. Hindi namin kailangan lahat ng meron ka. Ikaw ang kailangan namin, 4. Pag-usapan naman natin to ng maayos, oh. Lumapit siya dito, tumawak sa laylayan ng damit nito. Nag-uusap naman tayo ng maayos. Simpleng sagot nito. Tara na! Magpapakasal na ako sa'yo kahit saang simbahan. Tara! Wala siyang ibang masabi kundi iyon para mapigilan nito sa pag-alis. Don't push yourself, Cassie. I'll be okay. Don't worry. Matapos nitong ayusin lahat ng gamit ay pinaupo siya nito sa kama. Don't stress yourself. Makakasama kay baby. And about the divorce paper? Ipapadala ko dito bukas. Huwag kang mag-alala sa lahat ng gastos. Ako na bahala sa lahat. Seryosong tugon nito samantalang siya hindi makapaniwala at hindi alam ang gagawin. Divorce paper? Talagang napagod na ito sa kanya? Dahil sa panghihina, hindi na niya napigilan ang pagakbang nito paalis. Nang makarating sa pinto ay malungkot itong umiti sa kanya. Just sign the papers. I'm letting you go now, Cassie. Huling tugon nito, bago tuloy ang lumisan. I'm letting you go now, Cassie. Tila sirang plakang paulit-ulit sa kanyang isipan. Natulala lamang si Cassie sa kanilang silid mula nang iwan siya ng asawa. Hindi niya alam ang gagawin. Nangihina siya at walang kahit na anong pumapasok sa kanyang isip kundi ang mukha ng asawa. Ano nangyari dito? Doon lamang siya natinag sa kinauupuan dahil narinig niyang boss ng kapatid. Nalaki ang kanyang mga mata at naiyak na makitang ito nga ang dumating. Dali-dali ito lumapit sa kanya at mabilis siyang niyakap. Gumanti siya dito ng mahipit na yakat at tumagulhol sa balikat dito. Kate, he left me. He left me. Paulit-ulit niyang tugon. Si Ford? Gimbal na tanong nito na tinungan niya. Pagod na daw siya dahil sa sakit na binibigay ko sa kanya, Kate. Napagod na siya sa akin. Napagod na siya sa pag-intindi sa akin. Para siyang batang umiiyak dahil talagang tila dinudurog ang puso niya sa pagalis ng asawa. Wala sa hinagap niya na iiwan siya nito. Masyado siyang nakampante sa pagmamahal nito sa kanya. Abusado kasi ako eh. Kasalanan ko kasi napanatag ako sobrang mahal niya ako pero sabi niya, kahit galo daw niya ako mahalin napapagod na siya. Anong gagawin ko? Sumbong niya sa kapatid. Humawala ito ng yakap at hinawakan ng kanyang muka na basang-basa na ng luha. Stop crying. Stop crying. Dad told me that you're pregnant. Nakakasama kay baby kapag umiiyak ka. Alo nito. Sigurado naman babalik siya. Alam ko kung gaano kanya kamahal. Inayos nito ang buhok niyang kumalat sa kanyang muka. Umiling siya. Pero pagod na siya. Ayaw niya na sa akin. Oo, mahal niya ako pero pagod na siya. Pagod na siya.
Muli siya nitong niyakap. Shh! Kapag nakapagpahinga yun at nakapag-isip-isip, babalik din siya. Asawa ka niya't may karapatan ka. Mas lalo siyang napaiyak samantalang ang kanyang kapatid ay nahihilam na rin ng luha ang mga mata. Stop crying na ate. Nasasaktan ako dahil ganyan ka. Ayun lang kita nakitang umiyak at hindi ko nagugustuhan na makita kang ganito. Tama na. Kakausapin ko si Ford. Kakausapin ko siya. Patuloy ito sa pag-alo sa kanya samantalang siya'y gustuhin man tumahan ay masyado siyang emosyonal ngayon kaya hindi niya mapigilan ang emosyon. Umalis nga ako pansamantala para magkaayos kayo tapos ito pandadatnan ko. Ayoko nakikita ka nasasaktan. Sapat na yung paghihirap at sakripisyo mo noon para sa akin. Gusto ko naman maging masaya ka kaya huwag ka nang umiyak. Kakausapin ko si Ford. Sasabihin ko sa kanya na balikan ka na. Alam kong iniisip mo na naman ako kaya umabot kayo sa ganito but please ate, don't mind me. Sarili mo naman ang isipin mo. Dinig na rin niya ang pag-iyak ng kapatida. Alam niyang nasasaktan din ito ngayon. Ako naman ang magsasakripisyo ngayon. At ayokong pahirapan niyo pa ang mga sarili niyo dahil alam ko nagmamahalan kayo. At ayokong kunin sa iyo yung karapatang maging masaya ate. Hinaplos nito ang kanyang buhok tulad ng kung paano niya ito aluin noong mga bata pa sila kapag natatakot itong mag-isa o hindi naman kay kapag malungkot ito. Ngayon, ito naman ang gumagawa ng mga bagay na siya ang gumagawa noon. I'm sorry, Kate. I'm sorry. Mahal ko kasi siya. Mahal na mahal ko siya at ayokong saktan ka pero nasasaktan na din kasi ako Pag-amin niya, nakita niya ang pagngiti nito at pagtango. I know ate. Ramdam kong mahal na mahal mo talaga siya. Hindi naman naabot sa ganito kung hindi and I wanted you to be happy. Follow your heart at ako na bahala sa sarili ko. Palaki na ako at kaya ko to. Ang hindi ko kaya ay makita kang ganito. Anito tinalikan siya sa noo. Pero, no more buts. Minsan hindi masama kung sarili mo naman ang isipin mo at hindi ibang tao. Pero hindi ka ibang tao. Kapatid kita. Kakambal. Pinunasan nito ang kanyang mga luha. Kambal tayo ate pero hindi na tayo mga bata na pwede mag-share sa mga bagay na gusto natin. Mas lalong lumaki ang pagkakangiti nito dahil sa pagtitig niya. Hindi niya alam na ganito na pala ngayon mag-isip ang kanyang kapatid. Siguro pinamature ito ng mga karanasan o mga panahon na hindi na sila magkasama. Hindi niya napansing nagiging matured na rin ito. Siguro nga ay nawala sa isip niya na may sariling isip ang kapatid. May sariling damdamin at may sariling buhay dahil simula pagkabata ay namuhay ito sa kung anong desisyon niya, sa kung anong sabihin at ibilin niya. Ngayon ay napapagtanto niyang dapat nga itong maging malaya sa anino niya. Dapat walang magtago sa kanila. Kaya stop crying at magpahinga ka na dahil bukas pupunta tayo sa OB mo para i-check sa baby. Then after that, magsisimba tayo dahil sa blessings na nadagdag sa family natin. Matapos nito magpunas na mga luhay, hindi na nabura ang mga ngiti nito at pinilit siyang alalayang humiga sa kama at magpahinga. Samantalang siya'y nakatitig lamang sa bawat galaw ng kapatid. Napansin niya rin pumayat ito. Siguro dahil sa mga panahong hindi naging maayos ang lahat. May kulay na rin ang buhok nito na nagpamatured at mas lalong nagpaganda dito. Huwag mo kong tingnan ng ganyan. Alam kong iniisip mo. Don't worry about me, okay? I'm okay, really. At humagikik pa ito bago tumabi sa kanya ng higa at yumakap. Tulad noong mga bata pa sila. Kantahan mo ako, ate. Pagkway tugon nito, makalipas ang ilang minutong katahimikan sa kanilang pagitan. Kakantahan kita kung sasabihin mo sa akin kung anong ginawa mo sa loob ng isang buwan. Anya, tinaplos ang buhok nito. Tumingin ito sa kanya at muling umiti. Pumunta sa Cebu. Naglibot-libot tapos gumastos. Tuwang-tuwang kwento nito. At si Peter? Agad ito sumimangot dahil sa pagbanggit niya sa pangalan ng binata. Tinakasan ko siya. Kasi napakakulit niya. Ayaw niyang humulay sa akin. Kahit pupunta lang ako ng CR, mag-aabang pa siya sa labas. Kakairita. Anito at nakita niyang pag-ikot ng mata nito. Napangiti siya dahil hindi pa rin nagbabago ekspresyon nito kapag naiirita. Tulog na nga tayo. Sabi nito at muling yumakap sa kanya na mahigpit. Napangiti siya dahil sa pagiging malambing nito. Noon ay palagi sila magkatabi kapag natutulog at ayaw na ayaw nitong nahihiwalay sa kanya. Akala niya ay hindi na mangyayari ang ganitong tagpo sa pagitan nila ng kanyang kakambal.
ngayong patanda na sila. I love you, Kate. Mahal na mahal ka ni ate. Kahit ano na lang talaga naiisip mo no? Sermon kay Fort ng kanyang kuya first. Napapakamot sa ulo nag-iwas siya ng tingin at napangiwi ng madakong atensyon sa bagahe niyang nagkalat sa sahig ng kanyang kwarto. Mabuti na yun, dahil kung hindi madala sa santong dasalan, daanin na sa santong paspasan. Natatawang tugon ni Cinco na abala sa kanyang laptop habang nakaupo sa sofa. Paano kung sumama ang loob niya? Buntis ang asawa mo 4. Baka mapano yun sa sama ng loob? Apila ni Segundo. Lahat sila magkakapatid, pati ang pinsang sina Troy at Vince ay nasa kanyang silid. Dahil pinatawag niya mga ito at sinabi dito ang pag-alis niya sa kanilang bahay ng asawa. Isusumbong kita kay mommy kapag may nangyaring masama kay Cassie. Ano siya at na may dalang baso ng tubig at nakaupo sa sahig. Nakaka-insulto yung mga pinagsasabi niyo. Sa tingin niyo ba hayaan ko mapahamak ang mag-ina ko? Gusto ko lang maikasal na kami sa lalong madaling panahon dahil hindi ko nakakayanang mawala siya sa akin. At yun lang naisip kong paraan para pumayag siya. Hindi ko kayang hiwalayan ang asawa ko at alam niyo yan. Sa simula pa lang. Seryosong tugon niya at isa-isang tumingin sa mga kasama. Everything is settled. Lahat ng gusto mo mangyari sa kasal niyo ay ayos na. Ang pagdala na lang ng bride sa simbahan. Ito na ikinangiti niya. Pinapunta ko na sa Kate sa bahay niyo para siya magbantay sa kambal niya. Hanggang bukas. At siya rin magdadala kay Casa sa simbahan. Sabi naman ni Sais, tulad ng utos mo sa akin, na hindi niya malamang kasal niyo ang pupuntahan niya. Napatango-tango siya dahil sa tuwa. Alam niyang hindi siya bibiguin ng mga pinsan at kapatid dahil nasa samahan nila na kapag ganitong usapan na ay magtutulong-tulong sila upang mapasa kamay ang babaeng minamahal. Pero sana pagkatapos nito ay maging maayos na talaga kayong dalawa. I hate seeing you in pain, bro. Madamdamin sabat ni Teres na inulan ng kantsaw ngunit ramdam niyang masaya mga ito para sa kanya. Kapag hindi ka pa talaga pakasalan, itali mo sa upuan at iharap sa altar. Yan kasi mga babae matitigas ang ulo. Dinadaan minsan yan sa sindak para bumigay. Sa Troy, abala ito sa cellphone nito at alam niyang puro trabaho inaatupag nito. Matagal-tagal na rin na panahon simula na magsama-sama sila. Hindi man buong magpipinsan pero lahat silang nasa Pinas at malapit lamang ay sinisikap na makipagkita at makapagbonding. Ganoon katatag ang pamilya at samahang meron sila. Hindi ko inaasahan na ganito ang tama sa ng pag-ibig. Lumapit sa kanyang kuya first at umupo ng tabi sa kanyang kama at ginulo ang kanyang buhok. Mahalin mo ang asawa mo tulad ng pagmamahal mo kay mommy. Dahil kinuha mo siya sa kanyang pamilya para bumuo kayo ng panibago. Kaya dapat panindigan mo. Mahalin at ligawan mo siya araw-araw. Huwag kang magbabago dahil wala sa lahi natin na magaling lang sa simula. Patunayan mong worth it lahat ng sakit. Be happy, bro. Always be happy with your wife. Payo nito. Minsan lamang ito magsalita ng ganoon dahil doon ay hindi niya maiwasang maluha na agad niya rin pinunasan. Wala sa lahi natin ang pagiging maluloko. Ani Cinco kaya lahat ay napatingin sa kanya na pare-parehong nakataas ang kilay. Coming from you? Kantsaw na mga ito. Gago to, talagang wala sa lahi natin na maluloko. Kaya nga nagtataka kami kung kalahi ka ba talaga namin. Ani Sais. Loyal to. Pagtatanggol niya sa sarili. Loyal sa 10. Tarantado. Napahalaka ka lahat dahil sa pagkalukot ng mukha nito, habang si Fort ay napapangisi dahil sa reaksyon ng kapatid. Lumapit din sa kanya sa segundo at tinapik ang kanyang balikat. Ang away at problema ng mag-asawa hindi tinatakbuhan. Kung maaari, ay sa mismong araw ng pag-aaway niyo agad, ayusin ang problema. Huwag na ipagpabukas at huwag mong patutulugin ang asawa mo na may sama na loob sa'yo. Don't make her question her worth as a woman. Pahalagahan mo hanggat nabubuhay ka. Ngumiti ito sa kanya at sa mata ng kapatid, makikita niyang masaya at kontento ito sa babaheng mahal nito. Bakit din niya na mga hirit niyo? Hindi kami makarelate? Singit na Cinco. Ikaw, maganda ka na. Dahil paniguradong ikaw ang susunod na iiyak at magmamakaawa sa amin na tulungan ka para mapasayo ang babaeng mahal mo. Natatawang sabi ni Tres. But seriously, Cuatro. Bro, love your wife. As you love her mother and everything will follow. Tumango ito sa kanya, bago ngumisi kay Cinco. And the next is yours. Sabay kindat sa kapatid. Kapag yan umiyak dahil sa babae, hindi ko papansinin. Ani Troy.
Tatawanan ko pa. Ano, Shete? Sisipain ko pa kapag nagmakaawa. Kantsaw ni Vince. Itatakwil ko pa. Ano naman ni Sais? Mga walang hiya kayo. Sasamahan niyo sa akin. Sagot na 5 at nagdadabog na nag-walk out na sunundan naman nila ng malulutong na mga tawa. Alam nilang piko na piko nito kapag pinagkakaisahan tungkol sa pagmamakaawa nito sa babae. Alam nilang mangyayari at mangyayari iyon kahit anong ilap nito sa pag-ibig dahil hindi na sila mga bata. Patanda na sila ng patanda at dapat ng mangagsi-asawa. Sa kabila ng masasayang tawanan na hindi nawala ang kaba niya kapag sumasagay sa kanyang isipan ang magiging kasal nila ng asawa bukas. Mangyayari na ang matagal na niyang pinapangarap at ipinagmamalaki niyang ipangako sa harap ng altar kung gaano katapat ang kanyang pag-ibig para sa asawa. She's my world. Hindi siya nahiyang magpatulong sa mga kapatid para maisakatuparan ng plano. Masakit mang makita niya ang pag-iyak ng kanyang asawa sa pagpapanggap na komprontasyon kanina. Ay tiniis niya dahil gustong-gusto na niyang maikasal sila sa simbahan. Dahil kung desisyon ito ang kanyang susundin at hindi dadaanin sa paraang alam niya, ay matagal pa bago sila ikasal. Dahil kung mahal siya nito, ay mas mahal nito ang kakambal at naiintindihan niya iyon. Gusto niyang kahit ngayon lang, desisyon naman niya ang masunod. Ni minsan, hindi siya napagod na hintayin ito. Ngunit, hindi mawala-wala ang takot niya na maaagaw ito ng iba. Kaya hanggat may pagkakataon, ay ganap niyang itatali ito bilang asawa. Sa harap ng Diyos at maraming tao. We will be married by hook or by crook.